Ang karugtong ng nakaraan, sa kanilang paglabas, hindi sinasadya nagkita ang ating bida at si Chief Jiang. Ngumiti si Chief Jiang at sinabi, sa wakas nagkita ulit tayo, Mr. Baekdogyong diba? Tumingin ng seryoso ang ating bida, pinigil nito ang nararamdaman galit. Muling nagsalita si Chief Jiang, sinabi nito na hindi ko naisip na makikita kita dito. Napatingin naman si Sung Min at sinabi niya sa ating bida, sinasabi mo bang si Chief Jiang iyan? Matapos ay sinabi nito sa sarili, kung ganoon, ang lalaking iyon, ang responsable sa pagbaksak ng Wonsink, tumuloy sa pagbaba ng hagdan ng ating bida at si Chief Jiang naman ay tumuloy naman paakyat, at lahat ng nangyari, sa pagdaloy ng imahinasyon. Habang akay ni Chien Ho, si Sung Min, agad napasigaw ito at tinawag ang ating bida, Beck. Director Beck, habang nakatayo ang ating bida, na madilim ang anyo at hawak nito ang isang patalim, sinabi nito sa kanyang sarili, ang distansya nating dalawa ay nasa pagitan ng 2.1 meters. Ang pagkitil ng iyong buhay ay hindi hihigit sa ilang segundo, tulad ng ginawa mo sa amin noon, at para sa kapakanan ng aking mga layunin, hindi ako magdadalawang isip. Agad kinasa ni Chief Jiang ang hawak na baril, dahil yan ang bekiso na ginawa mo. Madilim ang anyo na handa pumatay at mamatay, ngunit sa isang iglap, agad nagising sa kasalukuyan, nagkasalubong ang dalawa ng malapit. Madilim pa rin ang anyo ng ating bida, kaya hindi ito matatawag na pag-aatubili. Kinuha ng ating bida sa loob ng kanyang coat ang kaha ng sigarilyo at kinuha ang isang stick ng sigarilyo at sinubo. Matapos ay tinawag si Chief Jiang, at tinanong kung mayroon itong lighter. Agad na tumugon si Chief Jiang, sinabi nito na mayroon at kinuha ito sa loob ng coat. Sa pagsindi ng lighter sa kanyang sigarilyo, nagsukatan ng tingin ang dalawa. Matagal, matiim, matapos ay binalik nito ang lighter sa loob ng coat, at sinabi na nabalitaan ko na medyo naging maingay ang mga pangyayari. Pagkatapos ng libing, Director Beck, sumagot ng oo, ang ating bida. Muling nagsalita si Chief Jiang, nagtanong ito, nalutas ba ang issue? Sinabi ng ating bida kay Chief Jiang, naniniwala ako na alam ko kung sino ito, ngunit wala akong anumang paraan upang konpirmahin ito. Matapos ay humarap kay Chief Jiang, bago muling nagsalita, ngunit, nakikita ko kung paano ka nakarating dito, Chief, at sigurado na ako ngayon kung sino ito. Tumingin si Chief Jiang at sinabi, so ano ang balak mong gawin? Humaitit ng sigarilyo ang ating bida, at sinabi nito kung ako ang bahala, papatayin kita dito ngayon, ngunit hindi ito isang bagay na magtatapos sa pagkamatay ng isang tao, habang hawak ang patalim. Hindi sumagot si Chief Jiang, bahagyang ngunit umungol lang ito ng mahina, matapos ay humakbang ang ating bida. Kung sa bagay magkikita pa naman tayo, sabay kaway nito, na may hawak ng patalim. At kapag nagkita ulit tayo sasabihin ko sa iyo kung ano ang plano ko, bahagyang sinulyapan ni Chief Jiang ang ating bida, at sinabi nito, oo, magkikita pa naman tayo, dahil marami akong itatanong sa iyo, tungkol sa iyong nakababatang kapatid. Mabuti naman, pagkatapos kitang makita ngayon, hindi pa rin ako lubos na sigurado, ngunit may nararamdaman ako, ngunit hindi na ito pinakinggan ng ating bida. Nagpatuloy nito sa paglalakad at muling kumaway ito. At sinabing, oo na, gawin mo na lang. Nagpatuloy ito sa paglalakad, tumangala si Chief Jiang na tila kumuha ito ng hangin mula sa itaas. Maging ang ating bida, na tila ba doon na mailabas ang tinitimping galit, agad tinawag ito ni Sung Min, Director Beck, madilim ang anyo nito na punong-puno ng galit, umalis na tayo, sabay diin ito sa hawak na patalim, umalis na tayo. Samantala, sa Itaewon Hongas Loans, habang nagbibilang ng pera ang isang lalaki, 244,000 won lang. Hoy, bakit kulang tayo ng 46,000 won? Hongas Loans President, Lee Henggo. Agad nagsalita ang tauhan nito, sinabi nito na ang dahilan kung bakit kulang ay tungkol sa babaeng nagtitinda ng mga prutas. Agad sumagot si Lee Henggo, paano naging siya, di ba mabait naman yun tao? Muling nagsalita ang lalaki at sinabi nito na nakakatakot ang anak ng babae. Pumasok sa isipan ng kalbong lalaki, ang matabang babae nang may inabot ito, at pinababalik ito kinabukasan, iyon ang kanyang sinabi, sa totoo lang medyo nakakatakot siya, kaya ang kapalit binigyan ako ng mansanas, na matamis. Bahagyang napakamot ng ulo si Lee Henggo,
Ninas ito at sinabi, pwede ba tumahimik ka dyan kahit sandali? Matapos ay nasabi nito sa sarili, paano ba ako nakawit ng pababa ng ganito sa lupa, kung hindi lang yun sa Russian guy na pinadala ni Tae-san, at doon sa mukhang playboy na blonde na yun, at pumasok sa isipan ni Hengo, ang sinabi ni Shion sa kanya, Kapitan, ipinapayo ko sa iyo na magtetiro ka na lang, at panatiling na nakayuko ang iyong ulo, kuha mo, dahil doon ay lalong nanggigil ito sa galit, nakakainis, maghintay ka lang at babalik ako, ngunit maya-maya lang ay agad na bigla ito nang makita sa kanyang harapan si Shion, sa isang direksyon na patingin si Shion, wala sa loob na sinabi, ano ba, yun ba yung ipis na ngayon ko lang nakita, matapos ay komportable na nakapamulsa na hinarap si Lee Hengo, at sinabi nito, medyo matagal na rin kapitan, natatandaan mo pa ba ako? Agad na pamura ang kalbong lalaki nang makita si Shion, bahagyang kinabahan naman si Lee Hengo. Lumapit ang kalbong lalaki at sinabi nito na anong kalokohan ang ginagawa ng isang kutong lupang tulad mo sa tingin mo. Hindi nagustuhan ni Shion ang sinabi nito. Sinabi nito na, anong sabi mo? Tinawag mo akong kutong lupa. Mabilis umawat si Hengo. Mabilis pinatigil nito ang kanyang tauhan at sinabi nito, teka, hoy, huwag mong gawin yan. At maya-maya pa, ay maririnig ang isang sigaw at tila isang lalaki na binibigyan ng leksyon, galit na sigaw ni Shion, kutong lupa pala. Sino ka para tawagin akong kutong lupa? Wag mo akong tatawagan kutong lupa sa susunod, kundi babasagin ko lalo yan mukha mo, kuha mo. Maririnig ang daing ng nasaktan na lalaki, habang si Hengo, ay tila kabado na parang nararamdaman ang sakit na tinamo ng tauhan, lumipas ang mga oras, sa Starbucks Coffee, habang umiinom ng coffee si Shion at si Lee Hengo. Sinabi ni Hengo kaya ba, gusto mo ba sabihin ko ang lahat ng alam ko tungkol kay Jae-rang? Agad na sumagot si Shion ng oo, at sinabi pa ni Shion, na tulad ng lokasyon ng kanilang mga negosyo at establishments. Tinanong ni Hengo kay Shion, kung hindi niya alam ang lokasyon ng lahat ng negosyo iyon, pumasok ka na at gumawa ng gulong sa lahat, sumipsip si Shion ng inumin at sinabi, na iyon ang naisip ko, ngunit tila hindi iyon ang kaso, dahil ay hinahanap ako, ngunit parang hindi ko ito mahanap. Sinabi ni Hengo, ano ang isang bagay na hinahanap mo? Ano ito? Seryosong tumingin si Shion tila ba pinag-aralang ang kausap, isang tao. Isang lugar na maaaring magtago ng lumang tao. Bahagyang napaisip si Lee Hengo, sinabi nito sa kanyang isipan, baka totoo ang mga chismis, na ang Jae-rang ay ibinaba ang ilek, at kinidnap ang gudo. At nabalitaan ko na ang komite ay binuwag, at si Tae-san ay kakampihan man ng ilek, kung ganoon, lahat ng iyon ay totoo, sabay lagok nito sa iniinam, bigla naman sinabi ni Shion, ano ang meron sa itsura ko, meron ka bang alam o wala, bahagyang ngumiti si Hengo, at sinabi nito na oo, kasi may iniisip lang ako iba, agad na tumayo ito, at muling sinabi na sandali lang, sa ngayon ay may dalawang lugar na pumasok sa isipan ko, sabay senyas ng dalawang daliri nito, matapos ay muling sinabi nito, na ito ay tungkol sa Jae-rang, alam ko ang tungkol sa lokasyon ng kanilang mga negosyo, at ang halaga ng seguridad, galing ako sa paggawa ng mga suhol, na bagay sa katayuan ko sa Jae-rang. Agad napaturo si Shion bago sinabi, oh, kaya ka naging tila isang maliit na prito kung tutuusin. Sinabi naman ni Lee Hengo, na siya ay mas hihigit pa sa isang maliit na prito. Sinabi pa nito na sasabihin niya ang lahat ng nalalaman niya ngunit humingi ito ng isang kondisyon. Bahagyang napaisip si Shion at sinabi nito, na sabihin na ang kondisyon, nag-aalangan man ngunit desidido sinabi ni Hengo, na isama siya sa Tae-san. Bahagyang nagulat si Shion, sinabi nito, hindi ba parte ka ng Jae-rang? Ngumiti si Hengo, at sinabi nito na dapat ay maghanap ako ng panibagong career, hindi ba ako pwede magbago, at hindi mo ba naisip yun, at nasabi nito sa kanyang sarili, oo, sino ang nakakaalam. Malay mo baka manalo talaga si Tae-san, at kung sakaling matatapos din ang lahat, makikinabang ako ng malaki, ngumiti si Shion at ibinaba ang kanyang inuming kape na nasa baso, sige, deal. Matapos ay tumayo ito at agad tumalikod at kumaway, at sinabi pagkatapos ay lumabas tayo kapitan, agad natarante si Hengo, labas, saan ba talaga? Saan ba? Matapos ay lumingon ng nakangiting si Shion, at sinabi, hoy, ano bang problema?
Ayaw mo bang maging parte ng Taesan, tapos dapat ay sabay tayong lumabas? Hindi mo ba naisip iyon? Ngunit bahagyang nagulat pa rin si Henggo, tila ba ito ay hindi makapaniwala, kabado at alanganing ito. Honggas, Daily Installment Loans Owner, Lee Honggu, Previews, Go Ranker, Taesan Camp, samantala sa isang lugar na tila ba ito ay isa warehouse, at sa loob bahagyang nito binuksan ang pinto nito sa maliit na siwang, nakaupo ang isang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nakatali mula sa kanya likod. Pumasok si Ryu Taeyong mula sa siwang na pinto at naglakad papunta sa lalaking nakatali. Sinabi nito na napakaluwag ng lugar matapos ay kinumusta ang lalaking si Yonghil. Matapos ay ngumisi ito, at sinabing, "Hoy ikaw, wag mo akong bigyang ng tahimik na pagsagot, hindi masaya para sa isang bihag na maglagay ng malakas na nasa harapan ko, well sa palagay ko nararamdaman mo na ang pag-iisa. Simula nung pinaghiwalay namin kayo, tanda. At dapat ay ikinulong ko kayong lahat ng magkapares." Naupo si Ryu Taeyong sa harapan ni Yonghil, at nagsindi ng sigarilyo, at mapang-asar nitong sinabi sa bihag, "Nandito ako ngayon, para sabihin sa iyo ang isang masayang munting kwento. Kaya makinig ka lang," at maya-maya pa ay sinabi nito na nasa ilalim na ng ilak si Taesan. Bahagyang kumislot ang lalaking si Yonghil, tila gusto nito malaman ang buong pangyayari. Muling nagpatuloy si Ryu Taeyong, sinabi nito, "Isang bagay tungkol sa pagpapanatili ng tradisyon ni Lee Sung-hak o isang bagay, at maaari plano nilang maging president si Young Master, Sung Min, at dahil doon sila ay naghahanap sa malayo at malawak para mahanap ka, at kahit papaano congratulations, at naging presidente ang Young Master, at pinalaki siya ng maayos." Matapos ay biglang nagsalita si Yonghil, sinabi nito, "Kaya ba lalakbanan ni Jeorang ang pinagsamang puwersa ni Taesan at Ilek? Pumunta ka ba dito para umiyak ka sa takot, na parang ikaw lang yan?" Agad tumawa si Ryu Taeyong, nagmura ito at mapang-asar nitong sinabi kung ano ang kanyang sinasabi. Sinabi pa ni Ryu Taeyong na siya ay isang Jeorang at ano naman ang magagawa ng sugatan na gudo tulad mo, at Taesan laban sa amin. At sigurado ito ang Taesan Bodong Yasha o kaya naman ang Ilek na si Choi Chien-ho. Sabihin na nating na magkakasama silang lahat. Matapos ay naglakad ito palapit sa lalaking bihag na si Yonghil, at bahagyang idinikit nito ang kanyang ulo sa tenga ng lalaki, at sinabing sa aming panig, "May mga profesional na kumuha sa akin." Agad nagangat ng ulo si Yonghil at sinabing, "Profesional? Pinatatawa mo ako. Wala akong alam sa mga profesional." Ngunit sa side ni Taesan, bulong nito sa kanyang sarili, pumasok sa kanyang isipan ang Taesan, samantala, "Hoy!" Sigaw nito habang pinaglalaroan ang hawak na patalim, "May itatanong ako sayo, sino ba ang nagturo sayo?" Habang hawak ng lalaki ang ulo nito, paano gumamit ng ganyan patalim, at ang Taesan mayroon bekdogyong sa kanilang tabi. Agad humarap ang lalaking may hawak na patalim, sa tatlong lalaki na nasa kanyang harapan. Nagmura ang lalaking may hawak na patalim at sinabing, "Sa tingin ko tila ang gulong ginawa ninyo ay sobra na." Ngayon sabay unat ng kamay na may hawak na patalim, muli sabay kalas nito sa suot na kurbata, habang ang isang kamay ay hawak ang matalas na patalim. Gudo, Rescue Operation commence. Magsisimula na ang rescue operation. Samantala sa lugar ng Taesan, nakita ni Jingwon ang secretary ng Taesan, binati niya ito at sinabi, "Welcome Miss Secretary, hayaan mo akong mag-asikaso ng iyong bagahe, hinihintay ka ni boss sa silid ng pagpupulong." Sinabi ng secretary na nagawa kong maunawaan ang sitwasyon sa pagpunta ko rito at dapat may gudo sa dalawang lugar na ito. Sinabi ni Jingwon, sa secretary, "Sa nakikita ko mukhang magiging mahusay ka sa pagtatrabaho mo dito." Ngumiti ang babae at sinabi, "Mahusay kang mangbola. Ito ay isang gawain lamang na ipinagkatiwala sa akin." Umuna na naglakad ang babae habang akay ang malita, nag-aalangan man ay pinili pa rin ni Jingwon ang magtanong sa babae, tungkol sa kalagayan ng totoong bekdogyong, sinabi nito kung ito ay may improvement. Bahagyang natigilan ang babae, ngunit sumagot din ito, "Ano ba ang sinasabi mo sa sarili mo Director ha, walang Taesan kung walang bekdogyong." Habang yumuko si Ha Jingwon, binuksan ng babae ang pinto bago muling magsalita, "Bilang secretary ng Taesan, ginagampanan ko lang ang tungkulin ko, at dapat ay gawin mo lang din ito ng patas." Matapos ay pumasok ito sa silid ng pagpupulong, sinabi ng secretary sa kanyang isipan na, "Ang taong iyon
Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa, matapos niyang gawin iyon. Nadatnang niya na naghihintay ang ating bida at si Chairman Lee Sung-min sa kanya. Matapos ay sinabi nito ang paghingi ng paumanhin dahil sa hindi niya pagdating ng tamang oras. At maari na nilang umpisahan ang briefing, matapos binuksan nito ang malaking screen na nasa kanilang harapan at sinabi, ang isang motel sa Itaewon, at ang isang abandonadong warehouse sa Echon, ito ang dalawang lokasyon, at ang dalawang lokasyon na ito ay malamang si Jae-rang ang nagtatago sa Gudo, at dahil hindi namin hawak ang numerical na kalamangan, hindi namin magagawang makipag-ugnayan sa parehong lokasyon. Kaya kailangan nating ituon ang ating malalakas na tao sa iisang lokasyon. Bukod pa doon ay kailangan nating mag-iwan ng ilang mga lalaki, upang umasa sa ating punong tanggapan kung sakaling atakihin ito, at dahil sa batas ng density ng populasyon na nasa paligid ng Itaewon Motel. Habang pinakinggan ito ng ating bida, patuloy na nagsalita ang babae. At ito ay lubhang malaman na makikita ng kaaway, sa makatuwid ito ang magiging lohikal na desisyon, para salakayin ang abandonadong bodega kaysa sa motel. Tumingin ang ating bida kay Sung-min at sinabi nito na hindi tayo magpapakilos ng ating mga tropa, at kung aabutan nila tayo at pakilusan ang kanilang puwersa tayo ay dahado. Agad tumugon si Lee Sung-min, at agad din itong sumanayon sa kagustuhan ng ating bida, at sinabi pa ni Sung-min na ito ay napakadelikado na payagan dumaan ang mga emosyon. Sinabi naman ng ating bida na siya, at si Lee Sayon maging si Lim Gyeongchen, alias Steel Weasel. Sinabi pa ng ating bida na silang tatlo ang mamumuno, at ipapakalat nating sina Lee Xian at Lim Gyeongchen sa inabandonang bodega. Pareho silang eksperto sa pagpasok, kaya masisiyasat nila ang lugar na iyon ng hindi nagtitip, kay Jae-rang. At para naman sa iba pang lugar, samantala, sa Itaewon Motel. Tinanong ng lalaki na nasa loob ng cashier, kung ito ba ay naghahanap ng kwarto. Sinabi ng lalaki na oo, pero ang totoo niyan ay may hinahanap talaga ako. Bahagyang inis na sumagot ang lalaki, at sinabi nito na nakuha ko na ang dahilan mo ngayon, ngunit hindi ko maibibigay sa iyo ang impormasyon tungkol sa amin mga bisita, at lalo na sa isang tao. Muling nagsalita ang lalaki, agad may inabot ito maliit na papel sa lalaki at sinabi nito, ganun ba kung titignan mo lang sana ito? Agad naman inabot ng lalaki ang papel at wala sa loob na sinabi nito, at itinaboy sige na, narinig mo naman ako di ba, ngunit biglang tinusok ng patalim ang palad ng lalaki na ikinabigla nito, muling sinabi ng ating bida sa lalaki, binitawan ng ating bida ang patalim sa palad ng lalaki, nako paano ngayon yan? Agad napasigaw ang lalaki sa sakit. Inangat ng ating bida ang kanyang kamay para ipukpok sa patalim na nakabaon sa kamay ng lalaki, ngunit bago niya balak gawin iyon ay muling sinabi nito, may gusto lang sana akong itanong sayo. Muling natakot ang lalaki at sumigaw ito nang makita niya na tila ibabaon pa ng ating bida ang kanyang palad sa patalim. Ang Gudo, narito ba sila? At sinabi nito sa kanyang sarili, na ako na lang ang bahala sa ibang lugar. Matapos ay biglang binunot ang patalim na nakatarak sa kamay ng lalaki. At sinabi nito na kalimutan mo na, hindi mo na kailangan sabihin sa akin itatanong ko na lang sa kanila. Lalong napasigaw ang lalaki, agad humarap ang ating bida sa mga dumating na kalalakihan. At sa isang iglap nakahandusay na ang mga lalaki. Habang nakatayo ang ating bida, pinunasan niya ng kanyang kurbata ang kanyang hawak na patalim, at sinabi sa kanyang sarili. Ito ay mga tauhan ni Chief Jiang, mukhang tama ang napuntahan kong lugar. Gayunpaman, kahit hindi ka paganap na gumaling sa nakaraang laban, kailangan mo ba talaga akong sundan Mr. Choi Chien-ho? Agad nagsalita naman ang tinukoy ng ating bida, sinabi nito na, trabaho ito ni Gudo diba? Ilak Capital, Choi Chien-ho, pinuno ng Gudo, ang pangalawa. Sabay sindi ng sigarilyo ng ating bida, at sinabi nito na wag lang sosobra. Pinagmasdang ni Choi Chien-ho ang ating bida at napabulong ito sa kanyang sarili. Baekdogyong, sino ka ba talaga? Wala pa akong alam kung sino ka talaga. Matapos ay sinulyapan ng ating bida si Chien-ho, at sinabi nito, na ayokong magalit sa akin ang presidente, kapag nasaktan ka. Matapos ay sabay itong umakyat sa hagdanan papunta sa mga kwarto. Maari ba akong magtanong sa iyo Director Baekdogyong?
Kahit nakatalikod ito ay sumagot pa rin ang ating bida, sinabi nito kay Choi Chien-ho na biglaan naman, naiinip ka na ba? Ngunit nagpatuloy si Choi Chien-ho, tinanong ito kung bakit si Tae-san, ang itinalaga ang kanilang young master bilang kanilang pangulo. Sinabi ng ating bida na maliwanag ang kanyang sinabi na upang mapanatili ang tradisyon ng ilek, bahagyang nena si Choi Chien-ho at sinabi nito, na hindi kita tinanong. Para makarinig ng ganoon kagandang sagot. Ang gobyerno ay nagsimulang makialam sa ating mga gawain, na disband na ang komite, at ang isang digmaan ang magaganap. At ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng 3 buwan. Sinabi ng ating bida na, kaya, ano ba ang mga itatanong mo? Patuloy na umakyat ang ating bida sa hagdang nakaliko na ito sa susunod na baitang nang humarap ito kay Choi Chien-ho. Muling nagsalita si Choi Chien-ho, Director Baek Do-gyong. Naniniwala akong may kinalaman ka sa lahat ng pangyayaring ito. At ang itinatanong ko sa iyo ay ang tunay na motibo, at sa likod mo, ginagamit mo kami ni Tae-san. Tumingin ang ating bida sa kanyang direksyon at muling nagsalita ito. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit? Tumingin ng seryoso si Choi Chien-ho at mabilis na sumagot ng oo, hindi ba tayo sumang-ayon upang labanan ng magkasama? Maya-maya ay may biglang bumabang mga lalaki sa hagdanan mula sa taas. Agad na sumigaw ito at sinabi nandoon sila sa may baba ng hagdanan. Na tila ito ay tumatawag pa ng mga kasamahan, minura nito ang ating bida at sinabihan ito na manatili sa kanyang kinatatayuan. Tinignan ng ating bida ng masama ang lalaki, at sinabing ang ingay mo, nag-uusap ang mga matatanda dito. At kung may sasabihin ka, bumaba ka dito at sabihin mo. Sabay hawak ng ating bida sa paa ng lalaki at hinayla ito. Nabigla ang lalaki agad lumusot ang paa nito sa baitan at napasigaw. Tinawag ng ating bida si Choi Chien-ho, bigla sumigaw naman ang isang hangal at minura ang ating bida sabay sugod na may hawak na patalim. Mabilis na kailag ang ating bida, agad na hawakan ang kamay ng lalaki, at muling sinabi ng ating bida kay Choi Chien-ho, tapusin na lang natin ang usapan ito mamaya. Mabilis hinayla ng ating bida ang lalaking may hawak na patalim, sabay sabi, eto na, agad kumilos si Choi Chien-ho, yumigkas ang kamo nito at bago bumaksak sa lupa ang lalaki ay dama po ang kamao ni Chien-ho dito. Agad na walang ito ng malay na patingin ito sa kalaban na nilaslas, ng ating bida sa leeg, at napabulong ito sa kanyang sarili nang makita niya ang pakikipaglaban ng ating bida. Isang kalaban na umaatake mula sa itaas. Kadalasan ang kaaway ng mga atake mula sa mataas na posisyon ay bilang kalamangan. Mabilis tumakbo ang lalaki habang akay ng isa, habang nagmumura ito. Gayunpaman bilang kapalit, nagiging mas madaling basahin ang kanilang mga pag-atake. Sabay hablot ng ating bida sa balikat ng lalaki. At mabilis na nilaslasin ito, humadyos ang isa, at isa naman ang hinarap ng ating bida at mabilis din itong nilaslasin. Mabilis, maliksi ang kilos ng ating bida, at sa hagdanan tulad nito, kumilos si Chien-ho, mabilis hinawakan sa ulo ang lalaki, ang isa ay madaling moalang ng balance. Hanggang sa inihampas nito sa hagdanan, bahagyang napangiti ang ating bida at sinabi kay Chien-ho na nakagawa tayo ng magandang samahan. Matapos ay mabilis umilag sa sumugod at hinayla ang paa nito at inipit ng kanyang braso at itinulak ito. Bumaksak ang lalaki at tumama ang ulo nito sa baitan ng hagdanan. Matapos ay mabilis inikot nito ang patalim at handang itarak sa lalaki, mabilis napasigaw ang lalaki. At maya-maya pa ay tumayo ito sa harapan ng 3 lalaki na sugatan at pilit bumangon tinawag ito ng ating bida, na agad napatingin ang 3 sa kanya. Agad sinabi ng ating bida iyon na ba talaga iyon? Mukhang disappointed ako Nabalitaan ko na may profesional ang J-Rang pero ano ito? Mukha yata natalo ko kayong lahat sa 2-bit gangster na katulad ko, pinapamukha nyo naman akong profesional dito. Hindi nakakilos ang mga hangal, samantala, sa Yongsan Abandoned Warehouse. Dito kaya yon, sabi ng isang lalaki, agad namang sinabi ni Xian na kailangan nating hanapin ang buong lugar na ito. Tayong 3 lang ba? Agad sinabi ni Hengo, hindi ko alam na sasama ako, wala akong masabi. Anong sinasabi mo? Sabi ni Xian kay Hengo,
Tumawa ng hilaw si Hengo at kinabahan ito at sabay sabi, wala. Wala iyon, mabuti pa ay pumasok na tayo, napatingin naman si Steel Weasel kay Hengo, at tinanong kung sino ang matandang ito. Sinabi naman ni Hengo, na mayroon dalawang posibleng lokasyon, ngunit naniniwala ako na nakatago ang mga ito doon. Sinabi naman ni Xian, dapat ay sinabi mo sa simula pa lang. Sinabi ni Hengo, na ito ang lugar kung saan hinawakan ni Jairang ang kanilang mga bihag. At nga pala, iniisip ko lang na nandito ito dahil may nakita akong mga bagong mukha na papunta sa hotel. Nagtaka naman si Xian sa sinabi ni Hengo, kaya agad tinanong ito, ano kamo bagong mukha? Hindi tumanggi si Hyungo, sa kanyang sinabi at sinabi pa nito na hindi ito gangster na tulad niya, at nabanggit din ito na may isang lalaki na may hawak na baril. Agad napalingon si Xian, na tila ba ito ay kinutuban sa lalaking binanggit ni Hengo. Samantala, isang lalaki ang galit na nagkaroon ng pagkakataon para sugurin si Choi Chien-ho, ngunit bago pa ito nakalapit kay Choi Chien-ho, ay mabilis nilaslasan ng ating bida, mabilis na sulyapan ito ni Choi Chien-ho. Tinawag sa kanyang isipan ang pangalan ng ating bida, na inakala niya si Baek Do-gyong. Kasabay sa pagpasok sa kanyang isipan nang una niya itong nakita. Siya ay isang halimaw, at siya ay hindi nating ka-level. At ang balita ko ay malakas siya, ngunit hindi ko inaasahan ito, mas malakas pa siya sa inaasahan ko ang kanyang lakas at ang husay sa pakikipaglaban, mula sa isang silid isang lalaki ang nakita nilang tumakbo at nagmumura, mabilis sinalubong ito ng isa pang lalaki ang mabilis na sinipa ito, agad itong tinawag ni Choi Chien-ho, na agad sumulyap ang lalaki. Elect Capital Lee Gae-chang, ang pang-siyam, bahagyang nagulat si Lee Gae-chang nang makita nito si Choi Chien-ho. Agad nagtanong si Chien-ho kay Gae-chang kung ano ang nangyayari mabilis na tumugon si Gae-chang, sinabi nito na siya ay nakatakas habang nagkakagulo, sinabi pa nito na nasa panganib ang iba pa nilang kasama, mabilis tumakbo ito para ituro ang daan, mabilis na sumingyas ang ating bida nakatikom ang kamao nito habang nasa likod nito si Chien-ho, bahagyang naglakad ang ating bida sa pinasukan silid ni Gae-chang. Tumigil ka muna Mr. Gae-chang, ngunit mabilis na pumasok sa isang silid si Gae-chang at pilit silang pinadadali, agad humakbang ng dahan-dahan ang ating bida, tila alanganin ngunit tila ramdam niya na may panganib, kaya, ano ang palagay mo ang ibig sabihin nito? Nakiramdam ang ating bida, matalas ang kanyang pakiramdam sa ganoon pagkakataon, tila ba may narinig itong mahinang kasa ng baril, ngayon alam na niya, at mabilis tumalon ang ating bida.